Guys, dahil magpapasok ka na, meron akong share sa inyo na natutunan ko nung nag-aral ako ng kolehiyo. Isa sa mga naging kasangkapan ko kaya ko siya nadala sa pagtatrabaho ko doon sa mga kumpanyang pinasukan ko. So sa lahat ng mga estudyante, sa lahat ng mga nag-aaral ngayon, meron talagang mga estudyante sa kolehiyo na nag-aaral tayo kung minsan hindi natin gusto yung pinasok nating kurso. Hindi maiwasan yan na kung minsan yung gusto nating kurso ay hindi natin, yan yung napasukan natin o nasimulan natin sa pag-aaral ng kolehiyo. At isa ako doon sa mga nakapagtapos ng kolehiyo na hindi ko gusto yung natapos kong kurso sa kolehiyo. Dahil unang-una, gusto ko talagang mag-nautical, yung BSMT, Bachelor of Science Marine Transportation. So yun talaga yung unang-una kong gustong aralin sa kolehiyo. At dahil sa kagustuhan nga nating magbarko, naghanap ako ng ibang kurso na kapagbarko ako dahil sa inisip ko noon na kung nasa barko tayo, kahit mababa yung posisyon, tayo yung pinakamababang posisyon, ay kaya kong paralin yung tatlo kong kapatid sa kolehiyo. Kahit sabihin natin ako yung pinakamababang posisyon sa barko, ay kaya kong tustusan sa sweldo ko na yon doon sa barko. Yan yung nag-udyok sa akin na kahit anong klaseng kurso na lang ang kukunin ko, basta makapagbarko lang ako. At yun nga, napunta ako doon sa Hotel and Restaurant Tourism Management. Kung tawagin nila dati ay HRTM. Nag-enroll ako, doon ako nakapag-enroll at tinapos ko yung 4 na taon na yon sa Hotel and Restaurant Tourism Management. Nag-graduate tayo ng Hotel and Restaurant Tourism Management. Kinumbayan yun ng HRM at saka Tourism. Kaya ko ito sinishare sa inyo guys dahil magpasukan na. At meron ding mga estudyante na naka-experience, na na-experience ko before, na meron silang mga kurso ngayon na kinukuha na hindi rin nila gusto. Huwag na huwag kayong mag-isip na kahit hindi nyo gusto ang isang kurso na kinuha nyo ngayon ay hindi kayo magtagumpay sa buhay. Kahit gusto mo pa yung kurso na kinuha mo o hindi mo man gusto, kung hindi mo talaga sipagan at hindi mo dadalhin yung buhay mo, yung kinabukasan mo na ikaw ay magtagumpay, wala pa ring mangyayari. Kaya lahat ng mga nag-aaral ngayon, gusto mo man yan o hindi mo man gusto yung kurso na kinuha mo, ang tagumpay ay nasa desisyon mo pa rin. Kung paano mo dadalhin yung buhay mo patungo doon sa success mo. Hindi ibig sabihin na sa kalagayan ko ngayon ay successful na ako. Dahil sa kung mapapansin nyo, patuloy pa rin tayong lumalaban sa hamon ng buhay. Pero kung isa ka sa mga estudyante ngayon, nakapag-enroll sa hindi mo gustong kurso o hindi natin alam kung ano yung kadahilanan, huwag na huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil lahat ng anong meron ka ngayon, lahat ng mga yan ay bigay sa iyo ng Panginoon. Yan ay may mga dahilan. Kaya hindi lahat ng gusto natin ay makakamit natin. Kung minsan, dadalhin tayo ng Panginoon doon sa path na doon tayo magsasaksis o doon tayo magtatagumpay o doon tayo maiangat natin yung buhay natin. Hindi lahat ng kagustuhan natin na mapapasa atin. Kaya pasalamatan natin kung ano man yung dumating sa buhay natin at yun ay alagaan natin. At yun nga guys, nakapagtapos ako ng Hotel and Restaurant Tourism Management at nakapagtrabaho tayo ng Chowking, nakapagtrabaho tayo ng Super Ferry hanggang sa nag-international tayo sa isang cargo. Naging missman tayo at naging steward. At sa madaling salita, nakapag 13 years tayong experience sa pagbabarko sa international. At yun, at natupad natin yung pangarap natin na pag-aralin yung mga kapatid natin at kahit papano, natulungan natin yung pamilya natin. At doon sa experience ko sa international guys, nakailang taon pa lang ako noon, gustong-gusto ko talagang lumipat sa engine na naman. So ngayon, dahil gustong-gusto ko talagang mag-exam dati, gusto ko mag-opisyal sa barko. At ang ginawa ko dati, dahil sa gustong-gusto ko talagang lumipat sa makina, nagpaalam ako sa kapitan namin at sa chief engineer namin na tuwing oras ng pahinga ko, ng alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi, pupunta ako doon sa makina at magpapaturo ako sa mga naka-duty. At pumayag naman sila dahil sa, yun nga, gusto kong bumalik sa pag-aaral noon dahil sa kagustuhan kong mag-enroll sa marine engineering. At yun, nakapag-experience tayong dumuti sa makina, almost isang kontrata din yun, tuloy-tuloy ang duty ko doon at hanggang nagkaroon ako ng konting idea sa makina. At nag-ipon ako noon para sana may mga ilang sim na hindi muna ako sasakay at mag-enroll ako doon sa, o babalik ako sa eskwelahan. So, yun sana ang naging plano ko noon na every sim, mag-aaral ako, sasakay na naman, tapos pagka nakapag-ipon, balik na naman sa eskwelahan. So, yun sana yung nagiging solusyon ko para marine engineering ako, makapagtapos ako ng marine engineering. Pero dahil sa napapansin ko na habang tumagal ay hindi talaga kaya ng hindi siya kaya ng financial ko. At kailangan din nating matutong mag-manage ng pera kung paano natin ito i-manage, hindi tayo magkakaroon ng maraming utang. At dumating sa punto guys na talagang nakapag-desisyon na ako na hindi ko na siya ituloy. Hindi ko na siya ituloy yung marine engineering dahil parang talagang hindi para sa akin. At napag-isip-isip ko nung araw dahil sa
yun nga, nung time sa panahon ko na nagbarko pa ako, ay unti-unting nagbawas ng tao at medyo napakahirap sa kusina na dalawa na lang kayo, lalong-lalo na sa panahon ng provision ay dalawa lang kayo ni chief cook ang mag-aasikaso o mag-arrange sa mga provision. So, napag-isip-isip ko dati na kailangan ko talagang mag-ipon para pangpuhunan sa papasukin kong negosyo. Kaya guys, ko ito sinishare sa inyo dahil gusto kong maibahagi rin sa inyo na hindi lahat ng mga kurso natin na gusto natin o hindi man natin gusto, kahit hindi natin gusto, kung talagang gagamitin natin siya ng maayos at ipopursige natin yung sarili natin na dadalhin natin yung sarili natin at pagplanuhan natin kung saan man yung path na ibibigay sa atin ng Panginoon. At kung isa ka sa mga nakapagtapos ng ganitong sitwasyon na hindi mo gusto yung kurso, ay ito yung may advice ko sa inyo na pag halimbawa nakapagtapos na kayo, siyempre, ang papasukin nyo ring trabaho ay kung mas maganda, kung related sa natapos ninyo. At pag-aralan nyo rin yung sistema na ginagalawan mong kumpanya. Pag-aralan mo yung paano sila nag-market, paano sila kumuha ng sales, so yung mga accounting, pag-aralan natin yung kumpanya na pinapasukan natin. At pag nakapag-engage tayo ng mga ilang taon, mag-ipon tayo syempre. Ngayon, kung halimbawa gusto mo talagang magnegosyo, mag-umpisa kang magnegosyo. At guys, ito yung pinakapayo ko sa inyo, na habang mas bata ka pa, mas maganda na mas maaga kang magnegosyo. Lalong-lalo na pagka wala ka pang asawa. Dahil sa dyan mo mararanasan na mga pasikot-sikot sa pagninegosyo. At habang bata ka pa, mas maganda na mas mahabang experience mo sa pagninegosyo. Dahil pagninegosyo ay mahabang paglalakbay. Kadalasan, katulad sa naging experience ko, 6 years na akong may experience sa pagpapatakbo ng aking negosyo ngayon, pero patuloy pa rin akong nag-aaral kung paano gumawa o bumuo ng isang magandang sistema sa negosyo na pinapatakbo ko ngayon. At hindi pa ito solidong nabuo ko ang sistema na pinapatakbo ko ngayon sa negosyo ko ngayon. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral kung paano ito maging smooth yung sistema sa lahat ng department na binubuo ko. At nang sa ganun, pagka halimbawang maayos man natin to, ay magkakaroon tayo ng magandang procedure o sistema sa pagninegosyo. At kung gusto nating bumuo ng iba pang branch, ay meron na tayong kaagad na sistema na sinusunod. At sa pagbuo ng sistema sa isang negosyo guys ay hindi ganun kadali, lalong-lalo na pagka wala tayong mentor, walang nagtuturo sa atin. Yung tayo lang talaga ang nag-study kung saan tayo naghahagilap sa mga kaibigan natin o sa mga kakilala natin, nagtatanong-tanong tayo o sa internet. So, napakahirap talaga dahil ang mangyayari niyan ay magiging trial and error. Pagka meron tayong napupulot na mga teknik o mga kaalaman doon sa mga kaibigan o sa mga kanegosyo natin, i-apply natin sa pinapatakbo nating negosyo, ay hindi kaagad ito masasabi natin na applicable ito sa negosyo natin. So, magiging trial and error yung mangyayari. Kaya guys, sa lahat ng mga estudyante na nakapag-aral ngayon na hindi nila gusto yung kurso nila, pagbutihin nyo yung kurso na yan dahil alam ko, yan ang binigay sa inyo ng Panginoon. So, alam ng Panginoon na kayang-kaya mo yung kurso na yan. At dyan kayo nilalagay niya dahil yan yung path na pupuntahan mo. Yan yung magdadala sa'yo sa iyong tagumpay. Ang lagi mo lang tatandaan na pagbutihin mo at tulungan mo yung sarili mo na maiangat mo yung sarili mo at makaka-adapt ka sa kurso na yan. Dahil sa lagi kong iniisip na wala sa kurso ang tagumpay ng isang tao at wala rin sa yaman, ito ay nasa pagsisikap mo pa rin. So, kung pagsikapan mo ng maigi, ng maayos, kung ano man yung naging kalagayan mo ngayon, siguradong makakamit mo ang yung tagumpay habang buhay. At yun lang guys sa video ko na to. At kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-like, share, and follow my Facebook page at YouTube channel. At pahit na rin na ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may upload ako ng video. See you next time. Brum brum. Bye!